Oy, kamusta? May pag-uusapan tayo ngayon tungkol sa isang regalo. Pero teka, hindi ito yung ordinaryong regalo lang na natatanggap mo sa birthday mo Ito yung tipong regalo na kayang-kayang baguhin ang lahat sa buhay mo. Game ka ba? So, tanong ko lang sa'yo, gusto mo ba ng regalo na, alam mo yun, hindi nasisira, hindi naluluma, hindi nawawala sa uso? Yung tipong kahit anong mangyari, andyan pa rin para sa'yo. Forever. Parang ang galing, di ba? Sino ba namang aayaw sa ganyan? So ano nga ba itong super regalong to? Well, heto na. Ang regalo na tinutukoy natin ay ang pagkakataong maging anak ng Diyos. Yun. Sabi nga, ito na raw ang pinaka-the best at pinakamatibay na regalong matatanggap ni numan. Okay, so para mas mag-gets natin kung gaano ka-espesyal yung regalo, kailangan muna nating harapin ang isang katotohanan. May problema kasi. Isipin mo na lang yung puso natin parang may dumi o di kaya may mancha. At itong dumi na to, ang tawag dyan ay kasalanan. Simple lang, yan yung mga pagkakataon na aminin man natin o hindi, nakakagawa tayo ng mali. Yung alam mo yon, minsan nagsisinungaling tayo o kaya nagiging madamot sa kapatid o nakakapagsabi ng hindi maganda. Lahat tayo, di ba? Walang exception. At heto yung malaking problema Yung puso natin, hindi nito kayang linisin ang sarili niya. Para kang may puting damit na natapon ng sabihin na nating tinta. Kahit anong kuskus mo, kahit anong sabon ang gamitin mo, andun pa rin yung mancha, di ba? Ganon yung kasalanan, hindi natin kayang tanggalin ng tayo lang. Pero heto ang good news. Huwag kang magalala kasi may solusyon. Mayroong isang tagalinis na kayang-kayang tanggalin kahit yung pinakamatinding mansa. Promise. At sino to? Walang iba kundi si Jesus. Sabi nga sa Biblia, tingnan ninyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Ibig sabihin, siya lang talaga ang may kapangyarihan na linisin ng todo ang puso natin at gawin itong parang brand new. At heto pa ang mas gumaganda, yung paglilinis na to at yung pagiging anak ng Diyos, hindi mo kailangang pagtrabahuhan, hindi mo kailangang bayaran, hindi ito parang premyo na kailangan mong paghirapan, hindi. Ito ay isang regalo, as in, libre, binibigay sa'yo ng buong buo. Okay, so paano ba ito tinatanggap? Napakasimple lang. 3 hakbang lang. Una, maniwala ka kay Jesus. Maniwala ka na kaya niyang gawin to para sa'yo. Pangalawa, buksan mo yung puso mo at tanggapin siya. At boom! Pangatlo, sa oras na gawin mo yan, nagiging anak ka na ng Diyos. Ganun lang yun. Walang komplikasyon. So anong nangyayari pag tinanggap mo na yung regalo? Dito na magsisimula yung exciting part. May mangyayaring pagbabago. At hindi lang to pagbabago sa labas ha. Ang pinaka-importante, yung pagbabago mangyayari sa loob. Ulitin natin ha. Ang regalo ni Jesus, binabago mismo ang puso natin. From the inside out, para kang naking bagong tao. Literally, hindi lang bagong damit o bagong gupit. Bagong puso talaga. Tingnan natin yung itsura ng pagbabago, di ba? Dati, baka ang iniisip lang natin ay sarili ko, makasarili. Pero ngayon, dahil sa regalo, mas nagiging mapagbigay ka. Dati, baka madali lang sa atin magsinungaling. Ngayon, mas gusto natin maging matapat. Yung mga isip natin na dati medyo magulo, nililinis niya. Grabe yung transformation, di ba? At akala mo tapos na? Hindi pa. Kasi kasama sa regalo, meron pang parang bonus, isang klase ng superpower. Ang tawag sa superpower na to ay divine power. Medyo malalim pakinggan pero simple lang ang ibig sabihin niyan. Lakas na galing sa Diyos. Anong ginagawa nito? Well, ito yung special na tulong, yung extra boost mula kay Jesus para magawa nating mamuhay ng tama, para maging katulad niya. So, sa huli, dahil sa Kanya, nagkakaroon tayo ng lakas para gawin kung ano yung tama. Hindi to galing sa sarili natin galing sa Kanya. Kahit mahirap, kahit nakakatuksog gumawa ng mali, meron tayong superpower na tutulong sa atin na piliin yung mabuti. Kaya, heto ang iiwan kong tanong para sa'yo. Ngayong alam mo na ang pagiging anak ng Diyos ay isang regalo, isang napaka-espesyal na regalo, paano mo ito iingatan? At paano mo rin kaya ito ibabahagi sa iba para malaman din nila ang tungkol dito?